Mayroong isang taludtod sa Biblia na nakakatakot na maraming mga mangangaral ang tumanggi na pag-usapan ito. Hindi ito tungkol sa mga pagpapala, kasaganaan o proteksyon. Ito ay isang direktang babala mula mismo kay Jesus. At ang sinasabi, niya ay iling ang pundasyon ng kung ano ang pinaniniwala ng maraming tao tungkol sa kaligtasan, sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa kanya na Lord ay papasok sa kaharian ng langit. Tama iyon. Si Jesus mismo ay nagpahayag na sa huling araw, marami ang tatanggihan, maging ang mga nagsagawa ng mga himala, hinuhulaan, at palayasin ang mga demonyo sa kanyang pangalan. Maaari mo bang isipin na ikaw ay naligtas lamang na marinig si Jesus na nagsabi, "Hindi kita kilala"? Hindi ito isang mensahe para sa mga ateísta o hindi naniniwala. Ito ay isang babala para sa mga nag-iisip na sila ay naglalakad kasama ang Diyos. Ngunit sa katotohanan ay hindi. At narito ang nakakagulat na bahagi. Hindi nila ito malalaman hanggang sa huli na. Nangangahulugan ito na ang pagpunta sa simbahan, pangangaral, paggawa ng mabubuting gawa, o kahit na ang pagsasagawa ng mga himala ay hindi sapat. Ang ipinahayag ni Jesus sa talatang ito ay isa sa mga hindi mapakali na katotohanan sa lahat ng banal na kasulatan. Ito ay isang bagay na hindi pinapansin ng maraming naniniwala at iyon mismo ang dahilan kung bakit mapanganib ito. Dahil kung ang babalang ito ay nalalapat sa napakaraming tao, paano natin masisiguro na hindi ito mailalapat sa atin? Kung naisip mo na totoong nai-save ba ako? O kung ipinapalagay mo lamang na ang paniniwala kay Jesus ay sapat na, kailangan mong marinig ang mensaheng ito, sapagkat ang dapat nating alisan ng takip ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagtanggap sa kaharian ng Diyos o tinanggihan sa huling araw na iyon. Manatili sa akin hanggang sa huli, dahil ngayon ay sumisid kami ng malalim sa isang taludtod na kailangang marinig ng bawat Kristiyano. Ngunit halos walang sino man ang nangahas na mangaral. Mayroong isang taludtod ng Biblia na nanginginig sa pangunahing mga mangangaral. Ang isa ay hindi nangangako ng mga pagpapala, kasaganaan o proteksyon ng banal. Ngunit sa halip, pinipilit ang bawat naniniwala na suriin ang totoong pundasyon ng kanilang pananampalataya. Hindi ito isang taludtod na nais marinig ng mga tao, at iyon mismo ang dahilan kung bakit madalas itong hindi pinansin. Ngunit ang hindi papansin ang katotohanan ay hindi ito gaanong totoo. Si Jesus mismo ang nagsalita ng mga salitang ito na malinaw na hindi lahat na tumatawag sa kanya na Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ang pahayag na ito ay hindi inilaan upang takutin o panghinaan ng loob, ngunit upang gisingin ang mga tao mula sa espiritual na kasiyahan. Isipin ito, kung paano ipinapalagay ng maraming tao na naglalakad sila sa kalooban ng Diyos dahil lamang sa kanilang pagsasagawa ng mga gawaing pangrelihiyon? Ang talatang ito ay pinuputol ang ilusyon na iyon na inilalantad ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pananampalataya at walang laman na pagganap sa relihiyon. Ito ay isang tawag sa pagsusuri sa sarili at para sa mga tunay na naghahanap ng Diyos, ito ay isang pagkakataon para sa pagbabagong anyo. Ang mga salita ng Mateo 7:21-23 ay hindi nakakaligalig. Hindi lahat na nagsasabi sa akin na Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang isa lamang na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang sasabihin sa akin sa araw na iyon, Lord, Lord, hindi ba kami naghula, mga evildoers? Isipin na nakatayo sa harap ni Jesus na inaasahan na tanggapin sa kawalang hanggan, lamang na marinig siya na sabihin, hindi kita kilala. Ang mga salitang ito ay humampas ng malalim, hindi dahil hindi sila patas, ngunit dahil inilalantad nila ang mapanganib na pag-aakala na ang mga gawaing pangrelihiyon ay katumbas ng isang tunay na kaugnayan sa Diyos. Maraming tao ang tumatawag sa kanilang sarili na mga mananampalataya, ngunit tunay na nakahanay ba sila sa kalooban ng Diyos? Iyon ang tanong na pinalaki ni Jesus. Madaling isipin na ang pangangaral, pagsasagawa ng mga himala o pagpapalayas ng mga demonyo ay automatikong ginagawang malapit sa Diyos. Pagkatapos ng lahat, hindi ba ang mga palatandaan ng isang malakas na espiritual na buhay? Ngunit hinamon ni Jesus ang palagay na iyon. Hindi siya humanga sa mga panlabas na pagpapakita ng pananampalataya kung hindi sila nagmula sa isang tunay na relasyon sa Kanya. Maraming mga tao ngayon ang naghahanap ng pagkilala, impluwensya,
o pag-apruba mula sa iba na nagkakamali sa aktibidad ng relihiyon para sa totoong pagsunod. Ngunit ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga pagtatanghal. Naghahanap siya ng mga sumuko na puso. Ang talatang ito ay nagpipilit sa atin na tanungin, naglilingkod ba tayo sa Diyos dahil sa pag-ibig at pagsunod, o tayo ba ay nagtatayo ng isang reputasyon sa relihiyon? Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng Mateo 7, 23. Ipinahayag nito na maraming tao ang naniniwala na sila ay naisave kapag sa katotohanan, hindi sila. Ito ay isang taludtod na ang mga mangangaral ay nag-aalangan na bigyang diin dahil sumasalungat ito sa modernong mensahe na ang pananampalataya ay tungkol lamang sa pagsasabi ng isang panalangin o pagsasama-sama. Ngunit nilinaw ni Jesus, ang pagsasabi ng mga tamang salita ay hindi sapat. Ang kaharian ng langit ay hindi para sa mga nagsasalita tungkol sa pananampalataya, ngunit para sa mga nabubuhay nito. Ang Biblia ay patuloy na tumuturo sa pagsunod, pagpapakumbaba, at isang tunay na lakad kasama ang Diyos bilang tunay na marka ng isang mananampalataya. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Nangangahulugan ito na kailangan nating ihinto ang pag-aakalang at magsimulang maghanap, naghahanap upang maunawaan kung ang ating pananampalataya ay tunay na nakaugat kay Jesus o sa mga relihiyosong paglitaw lamang. Kung ang talatang ito ay hindi ka komportable, magandang bagay iyon. Nangangahulugan ito na ang iyong puso ay malambot pa rin upang mahatulan. Hindi sinusubukan ni Jesus na pigilan ang mga tao. Nag-aalok siya ng isang wake-up call. Ang mabuting balita ay mayroon pa ring oras upang suriin ang ating mga puso at tiyakin na totoo ang ating pananampalataya. Ngunit paano natin ito gagawin? Ang sagot ay namamalagi sa susunod na katotohanan na inihayag ni Jesus. Maraming tao ang naniniwala na ang kanilang mabubuting gawa, ang pag-aayuno, paghuhula, kahit na mga himala, ay patunay ng kanilang pagiging malapit sa Diyos. Ngunit sinisira ni Jesus ang ilusyon sa Mateo 7:23 na malinaw na ang nag-iisa ay hindi ginagarantiyahan ang kaligtasan. Ang ideya na ang isang tao ay maaaring manghula sa pangalan ni Jesus, nagpapalabas ng mga demonyo, magsagawa ng mga kababalaghan at tatanggihan pa rin ay nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, hindi ba sinabi sa atin ng Biblia na ang pananampalataya ng walang gawa ay patay? Santiago 2:26. Ang problema ay hindi ang mga gawa mismo. Ang problema ay ginagawa ang mga gawa ng walang tunay na relasyon sa Diyos. Marami ang ipinapalagay na ang paglilingkod sa isang simbahan na nagbibigay ng mga handog o pakikipag-ugnay sa ministeryo ay automatikong nangangahulugang naglalakad sila sa pagsunod. Ngunit kung ang puso ay hindi nakahanay sa kalooban ng Diyos, ang mga gawa ay nagiging walang laman na kilos. Ang talatang ito ay nagbabalaan sa atin na ang espiritual na aktibidad na walang tunay na pananampalataya ay mapanganib, sapagkat binibigyan ito ang ilusyon ng kaligtasan habang pinamumunuan ang mga tao mula sa katotohanan. Isaalang-alang ang mga Pariseo, ang mga pinuno ng relihiyon sa panahon ni Jesus. Nanalangin sila sa publiko, regular na nag-ayuno, nagbigay sa mahihirap, at gayunpaman, hinatulan sila ni Jesus bilang mga mapagkunwari. Mateo 3:27-28. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Mas nababahala sila sa mga pagpapakita kaysa sa tunay na pagsunod, at ang parehong panganib ay umiiral ngayon. Gaano karaming mga tao ang naglilingkod sa ministeryo, nangunguna sa pagsamba o nagtuturo sa Biblia, gayunpaman ang kanilang pribadong buhay ay napuno ng pagmamataas, paninibugho o walang sinumang kasalanan? Ang katotohanan ay posible na gawin ang lahat ng mga tamang bagay para sa lahat ng mga maling dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, hindi kita kilala. Hindi niya tinatanggihan ang kanilang mga aksyon. Inihayag niya na hindi sila tunay na kabilang sa Kanya. Ginawa nila ang mga bagay sa Kanyang pangalan, ngunit hindi nila ito ginawa para sa Kanya. May pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng pangalan ni Jesus at binago ito. Ito ay isang paggising na tawag para sa sinumang ipinapalagay na ang pagiging relihiyoso ay pareho sa pagiging matuwid. Posible na manalangin, mabilis, maglingkod, at kahit na makita ang mga himala na nangyayari. Gayunpaman ay nawala pa rin sa espiritual. Pag-isipan si Judas Iscariot, lumakad siya kasama si Jesus, nakita niya mismo ang kanyang mga himala.
kahit na nagsagawa ng mga gawa sa kanyang pangalan. Ngunit sa huli, ipinagkanulo niya ang tagapagligtas, Lucas 22:47-48. Ang kanyang kalapitan kay Jesus ay hindi ginagarantiyahan ang kanyang kaligtasan. Ang parehong ay totoo ngayon. Mayroong mga tao sa mga pulpito, sa mga koponan ng pagsamba, kahit na nangungunang mga ministro na maaring malayo sa Diyos nang hindi man ito napagtanto. Ang tanong ay, naghahanap ba tayo ng pagkilala o hinahanap natin si Kristo? Ang pagkakaiba na iyon ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang totoong pananampalataya ay hindi sinusukat sa kung ano ang ginagawa natin sa publiko, ngunit sa pamamagitan ng kung sino tayo sa pribado. Sinusunod ba natin ang Diyos kapag walang nanonood? Naghahatid ba tayo sa Kanya kapag walang palakpakan? Sumasamba ba tayo dahil mahal natin Siya o dahil may gusto tayo mula sa Kanya? Binalaan tayo ni Jesus na ang isang tao ay maaaring humanga sa mga tao at hindi pa rin kilala sa Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating patuloy na suriin ang ating mga motibo. Gumagawa ba tayo ng mga bagay para sa Kanyang kaluwalhatian o ginagawa natin ang mga ito para sa ating sarili? Ito ang dahilan kung bakit mapanganib ang panlilinlang sa sarili. Ang mga tao sa Mateo 7 ay nabigla nang marinig si Jesus na nagsabi, "Hindi kita alam." Dahil sa tunay na naniniwala silang naglilingkod sa Kanya. Nangangahulugan ito na posible na maging bulag sa espiritual sa ating sariling kondisyon. At kung totoo iyon, kailangan nating tanungin, paano natin masisiguro na tunay tayong naglalakad sa kalooban ng Diyos? Ito ay kung saan ang pagkakaiba sa pagitan ng relihiyon at relasyon ay nagiging malinaw. Ayaw lamang ni Jesus sa pagsunod. Gusto niya ng lapit. Nais niya ang mga taong hindi lamang gumagawa ng mga bagay sa kanyang pangalan, ngunit ang mga taong tunay na nakakaalam ng kanyang puso. Kaya paano natin masisiguro na hindi tayo nahuhulog sa mapanganib na bitag na ito? Ang sagot ay nakasalalay sa pag-unawa kung ano ang talagang ibig sabihin na gawin ang kalooban ng Diyos. Ang isa sa mga pinakadakilang panganib sa paglalakad ng Kristiyano ay nahuhulog sa bitag ng walang laman na relihiyon. Isang pananampalataya na mukhang tunay sa labas, ngunit guwang sa loob. Ang babala ni Jesus sa Mateo 7:21-23 ay isang direktang paghaharap sa katotohanan ito. Maraming mga tao ang ipinapalagay na dahil sila ay pinalaki sa simbahan, naglilingkod sa ministeryo o sumusunod sa mga tradisyon ng relihiyon, ligtas sila sa kanilang pananampalataya. Ngunit inihayag ni Jesus na hindi lahat ng nagsasabing kilala siya ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi siya interesado sa kung paano ang isang relihiyoso na lumilitaw. Naghahanap siya ng mga taong tunay na nakakakilala sa Kanya at ginagawa ang Kanyang kalooban. Ang problema ay hindi isang kakulangan ng mabubuting gawa. Sa katunayan, ang mga nasa Mateo 7 ay may maraming mga espiritual na nagawa. Hinuhulaan nila, pinalayas ang mga demonyo at nagsagawa ng mga himala. Ang tunay na isyu ay ang kanilang mga puso ay hindi tunay na sumuko sa Diyos. Nagkaroon sila ng relihiyon, ngunit hindi relasyon. Ang Biblia ay napuno ng mga babala tungkol sa walang laman na relihiyon. Sa Isaiah 29:13, sinabi ng Diyos, "Ang mga taong ito ay pinarangalan ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin." Ang talatang iyon ay perpektong naglalarawan ng marami ngayon. Ang mga tao na kumakanta ng mga kanta ng pagsamba, manalangin ng mga mahusay na panalangin, at dumalo sa mga serbisyo sa simbahan, gayon pa man ang kanilang pang-araw, araw na buhay ay hindi sumasalamin sa tunay na koneksyon kay Jesus. Ito mismo ang kinundena ni Jesus sa mga Pariseo. Sinundan nila ang bawat panuntunan sa relihiyon ngunit hindi nakuha ang puso ng Diyos. Mateo 23:25-26. Nahuhumaling sila sa paglitaw ng banal, ngunit sa loob, ang kanilang mga puso ay tiwali. At iyon ang panganib na binabalaan ni Jesus. Ang relihiyon na walang pagbabagong anyo ay walang iba kundi isang ritual. Maaari itong linlangin ang mga tao sa pag-iisip na malapit sila sa Diyos kapag, sa katotohanan, malayo sila sa Kanya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa pagsuri sa mga kahon ng relihiyon. Ito ay tungkol sa isang buhay na sumuko sa Diyos. Ang nakakalungkot na katotohanan ay maraming tao ang ipinapalagay na hanggat sila ay nagsisimba, basahin ang Biblia paminsan-minsan at maiwasan ang mga pangunahing kasalanan, maayos sila.
Ngunit nilinaw ni Jesus na ang Kristyanismo ay higit pa sa pagbabago ng pag-uugali, pagbabago ng puso nito. Ang isang tao ay maaaring maging pinaka-disiplinang relihiyosong tao at napalampas pa rin ang kakanyahan ng Ebanghelyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagsusuri sa sarili. Hinihimok ni Paul ang mga mananampalataya sa 2 taga-Korinto 3:9. Suriin ang iyong sarili upang makita kung nasa pananampalataya ka. Nangangahulugan ito na kailangan nating tanungin, totoong sumusunod ba tayo kay Kristo o sinusunod lamang natin ang mga kaugalian sa relihiyon? Kung tatayo si Jesus sa harap natin ngayon, makikilala ba niya tayo bilang kanyang sarili? Ang babalang ito ay hindi lamang para sa mga mapagkunwari. Ito ay para sa sino mang umasa sa pagkakakilanlan ng relihiyon sa halip na isang buhay na relasyon sa Diyos. Siguro may lumaki sa isang Kristiyanong tahanan at ipinapalagay na nagpapasaya sa kanila. Siguro alam nila ang mga taludtod ng Biblia sa pamamagitan ng puso, ngunit hindi talaga mailalapat ang mga ito. Marahil ay gumugol sila ng maraming taon sa simbahan, ngunit ang kanilang personal na oras sa Diyos ay wala. Ito ang mga palatandaan ng isang pananampalataya na naging gawain sa halip na tunay. Tinatawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod sa isang bagay na mas malalim kaysa sa mga ritual at tradisyon. Tinawag niya sila sa isang buhay na ganap na nakatuon sa Kanya. Kaya paano natin malalaman kung tayo ay tunay na nasa kalooban ng Diyos? Paano natin maiiwasan ang bitag ng walang laman na relihiyon? Ang sagot ay matatagpuan sa lihim na lugar. Ang mga sandali na walang nanonood, kung walang pumalakpak, iyon ay kung saan nasubok ang totoong pananampalataya. Masunurin ba tayo sa Diyos kahit na abala ito? Hinahabol ba natin siya kahit na may gastos sa atin? Ito ay kung saan ang totoong pananampalataya ay hinuhulaan. At kung nais nating makilala ni Jesus, dapat nating malaman na hanapin siya kung sino siya, hindi lamang para sa kung ano ang magagawa niya para sa atin. Ang isa sa mga pinakamahalagang katanungan na maaring tanungin ng isang mananampalataya ay, tunay ba akong gumagawa ng kalooban ng Diyos? Marami ang ipinapalagay na hanggat sila ay kasangkot sa mga aktibidad sa relihiyon, automatiko silang nakahanay sa layunin ng Diyos. Ngunit nilinaw ni Jesus sa Mateo 7:21 na ang mga gumagawa lamang ng kalooban ng Ama ay papasok sa kanyang kaharian. Nangangahulugan ito na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa mga salita o kilos, ngunit tungkol sa totoong pagsunod. Ngunit paano natin masisiguro na tunay tayong naglalakad sa kalooban ng Diyos? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga panlabas na pagpapakita, ngunit sa lalim ng aming pakikipag-ugnay sa Kanya. Ang pag-aalam ng kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng higit pa sa pagdalo sa simbahan. Nangangailangan ito ng isang puso na patuloy na naghahanap ng Kanyang presensya, Kanyang tinig, at Kanyang direksyon. Ang unang susi sa pag-alam kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos ay ang pagsunod sa hindi nakikitang mga sandali. Madali itong kumilos ng matuwid sa harap ng iba, ngunit ang tunay na pananampalataya ay nasubok kapag walang nanonood. Nagbabala si Jesus laban sa pagsasagawa ng mga gawaing pangrelihiyon para sa pag-aproba ng tao, Mateo 6:1-6. Ang isang tunay na ugnayan sa Diyos ay hindi tungkol sa kung paano ang espiritual na tinitingnan natin sa publiko, tungkol sa kung sino tayo kapag walang naghahanap. Nagdarasal ba tayo ng lihim? Nilalabanan ba natin ang kasalanan kahit na walang malalaman? Hinahanap ba natin ang patnubay ng Diyos sa bawat desisyon, malaki o maliit? Ang kalooban ng Diyos ay hindi tungkol sa mga magagandang kilos. Ito ay tungkol sa pang-araw-araw na pagsunod. Si David ay tinawag na isang tao pagkatapos ng sariling puso ng Diyos, hindi dahil siya ay perpekto, ngunit dahil hinanap niya ang Diyos kahit na sa kanyang mga pagkabigo. Gawa 3:22. Iyon ang uri ng pananampalataya na nais ng Diyos. Ang isa pang tanda na nasa kalooban ng Diyos ay ang pagkakaroon ng tamang motibo. Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagdarasal? Bakit tayo sumunod? Kung ginagawa natin ito upang makita, upang makakuha ng mga pagpapala, o dahil sa takot maaring mawala tayo sa punto, sinasabi sa amin ng Colossus 3:23, kahit anong gawin mo, magtrabaho ito ng buong puso, bilang nagtatrabaho para sa Panginoon, hindi para sa mga Panginoon ng tao. Ang aming mga aksyon ay dapat tumaloy mula sa isang pag-ibig sa Diyos, hindi
mula sa isang pagnanais na kilalanin. Kapag hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, titigil tayo sa pagtatanong, ano ang gusto ko? At simulang tanungin, ano ang gusto ng Diyos? Si Jesus mismo ay nanalangin, hindi ang aking kalooban ngunit ang iyong gawin. Lucas 22:42. Kung si Jesus ay nagsumite sa kalooban ng Ama, gaano pa tayo dapat? Ang isa sa mga malinaw na paraan upang malaman na tayo ay nasa kalooban ng Diyos ay sa pamamagitan ng paglilinang ng lapit sa Kanya. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa Diyos, ngunit ilan ang tunay na nakakakilala sa Kanya? Sinabi ni Jesus, ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kilala ko sila at sinusundan nila ako. Juan 5:27. Ang isang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lamang isang taong nakakarinig tungkol sa Kanya noong linggo. Ito ay isang taong nakikipaglaban sa Kanya araw-araw. Nangangahulugan ito ng paggugol ng oras sa panalangin, pag-aaral ng Biblia, at paglalapat ng Kanyang salita. Nangangahulugan ito na sumuko sa Kanyang gabay, kahit na sumasalungat ito sa ating sariling mga hangarin. Ang isang tao na nasa kalooban ng Diyos ay hindi lamang hihilingin sa Diyos na pagpalain ang kanilang mga plano. Hiniling nila sa Diyos na ibunyag ang Kanyang mga plano. Ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, tungkol sa direksyon. Ito ay tungkol sa patuloy na paghahanap sa Kanya, kahit na nabigo tayo. Ang magandang balita, kung hahanapin natin Siya, hahanapin natin Siya. Jeremias 29:13. Hindi sinusubukan ng Diyos na itago ang Kanyang kalooban mula sa atin. Tinawag Niya tayong mas malalim sa isang buhay na tunay na pagsunod at debosyon. At kung nais nating marinig ang magaling, mabuti at tapat na lingkod sa pagtatapos ng ating paglalakbay, dapat tayong maging handa na mabuhay para sa Kanya, hindi lamang magsalita tungkol sa Kanya. Ang talatang ito ay hindi nangangahulugang takutin tayo. Ito ay nangangahulugang gisingin tayo. Ang mga salita ni Jesus sa Mateo 7:21-23 ay hindi isang mensahe ng pagkondena, ngunit isang tawag sa pagsusuri sa sarili. Marami ang ipinapalagay na dahil lamang sa tawag nila kay Jesus na Panginoon, automatiko silang bahagi ng Kanyang kaharian. Ngunit binabalaan tayo mismo ni Jesus na hindi ito tungkol sa sinasabi natin, ngunit kung paano tayo nabubuhay. Ang totoong pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, ito ay isang pamumuhay. Ito ay tungkol sa pamumuhay sa pagsunod, hindi lamang ipinahayag ito. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Diyos, hindi lamang mga relihiyosong aktibidad. Kaya ang tunay na tanong ay, tunay ba tayong sumusunod kay Jesus o dumadaan lang tayo sa mga galaw? Ang talatang ito ay pinipilit tayo na suriin ang ating mga puso, ating motibo at ating pangako sa kalooban ng Diyos. Ang pagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay walang kahulugan kung ang ating buhay ay hindi sumasalamin sa tunay na pagsunod. Ito ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Jesus ang mga nagsagawa ng mga himala at hinuhulaan sa Kanyang pangalan. Mayroon silang mga espiritual na aktibidad, ngunit walang espiritual na relasyon. Posible na magmukhang isang Kristiyano, makipag-usap tulad ng isang Kristiyano, kahit na kumilos tulad ng isang Kristiyano at hindi pa rin kilala ni Kristo. Iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng talatang ito. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay hindi tungkol sa mga pagpapakita, ngunit tungkol sa pagiging tunay. Ayaw ng Diyos ng mga tagasunod na nagsasalita lamang tungkol sa Kanya. Nais niyang ang mga taong nabubuhay para sa Kanya. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ngunit tungkol sa pagiging tunay na sumuko. Ang tanong ay hindi kung naglilingkod tayo sa ministeryo, manalangin sa publiko, o alam ang mga taludtod ng Biblia. Ang tanong ay, ang ating buhay ay sumasalamin ba sa tunay na pananampalataya? Ang talatang ito ay dapat humantong sa bawat mananampalataya na magtanong. Totoong, kilala ko ba si Jesus Asin o alam ko lang ang tungkol sa Kanya? Marami ang pamilyar sa Biblia kasama ang mga turo ng Kristiyano na may mga tradisyon ng simbahan, ngunit ang pag-alam ng mga katotohanan tungkol sa Diyos ay hindi katulad ng pag-alam sa Diyos. Nais ni Jesus ang pakikipag-ugnay sa Kanyang mga tagasunod. Nais niya ang mga taong gumugol ng oras sa Kanyang harapan na naghahanap sa Kanya ng isang taos, pusong-puso. Sinabi ni Jeremias 29:13, hahanapin mo ako at hanapin ako kapag hinahanap mo ako ng buong puso.
Nangangahulugan ito na dapat tayong maging sinasadya. Ang isang tunay na alagad ay hindi lamang akma sa Diyos sa kanilang schedule. Itinatayo nila ang kanilang buong buhay sa paligid niya. Kung naramdaman ng mensaheng ito ang pagkumbinsi, magandang bagay iyon. Nangangahulugan ito na may oras pa upang realign ang ating mga puso. Hindi ibunyag ni Jesus ang katotohanan na ito upang mapanghihina tayo. Ipinahayag niya ito upang maiwasto natin ang ating landas bago huli na. Ang Biblia ay napuno ng biyaya at tawa ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon na bumalik sa Kanya. Ngunit hindi namin kayang balewalain ang babalang ito. Ngayon na ang oras upang seryosohin ang ating pananampalataya. Ngayon ang oras upang lumipat sa kabila ng relihiyon at sa totoong relasyon. Ngayon na ang oras upang matiyak na kapag tumayo tayo sa harap ni Jesus, hindi natin maririnig, "Hindi kita kilala," ngunit sa halip, "Magaling, mabuti at tapat na lingkod." Mateo 25:21. Kaya't ang tanong ay nananatiling, tunay ba tayong nabubuhay sa pagsunod sa Diyos o ipinapalagay lamang natin na tayo? Hindi ito isang katanungan na masidhi. Ito ay isang sandali ng pagmuni. Muni, isang sandali ng pagpapasya. Sapagkat sa pagtatapos ng araw, ang mahalaga ay hindi ang inaangkin natin, ngunit kung ano ang nakikita sa atin ni Kristo. Hindi lamang ito ibang taludtod sa Biblia, ito ay isang wake-up call. Si Jesus ay hindi nakikipag-usap sa mga hindi naniniwala. Binabalaan niya ang mga nag-iisip na sila ay naligtas, ngunit walang tunay na kaugnayan sa Kanya. At iyon ang pinaka-kakilabot na bahagi. Marami ang mabigla sa huling araw na iyon. Ang tanong ay, magiging isa ka ba sa kanila? Totoong nabubuhay ka ba sa pagsunod sa Diyos o ipinapalagay mo lang? Hindi ito tungkol sa takot. Tungkol sa pagtiyak na kapag tumayo ka sa harap ni Jesus, naririnig mo ang magaling, mabuti at tapat na lingkod sa halip na hindi kita kilala. Ngayon nais kong marinig mula sa iyo. Ano sa palagay mo ang pinakamalaking panganib ng isang walang laman na relihiyon? Iwanan ang iyong mga saloobin sa mga komento. Babasahin ko at tumugon. At kung ang mensahe na ito ay nagsalita sa iyo, maglaan ng ilang sandali upang ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito. Kung hindi mo nais na makaligtaan ang mga makapangyarihang katotohanan sa Biblia na tulad nito, tiyaking mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso. Dahil kung ano ang ibubunyag natin sa susunod, ay kukunin ang iyong pananampalataya sa ibang antas. Sa pagsasalita nito, ang susunod na video ay tungkol sa isang nakatagong hula sa Biblia na ang karamihan sa mga Kristiyano ay hindi alam na umiiral. Mag-click ngayon at huwag palampasin ito. Marco ako at makikita kita sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.